Mga Kapinoy, kamusta mga kababayan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na malapit sa puso ko. Ang kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa California. Maniwala ka ba? Ang ating mga kababayan ay nagtatagumpay sa Golden State. Ngayon, alam nating lahat na hindi mura ang California. Napakamahal. Ang halaga ng pamumuhay, sobrang taas. Pero alam mo ba, ang mga Pilipino ay umuunlad. Hindi lang tayo nabubuhay, tayo ay nagtatagumpay. Nakakamangha, di ba? Hindi ito madali. Pero ang mga Pilipino, matatag tayo. Meron tayong Pinoy spirit, yung hindi sumusukong ugali. At ngayon, inaani na natin ang bunga ng kanilang mga sakripisyo. Hindi ba't nakaka-proud yon? At nandyan si Juan de la Cruz, isang pangalan na kilala ng marami. Nagsimula siya bilang isang janitor sa isang tech company, nagwawalis ng sahig at nagtatapon ng basura. Ngayon, isa na siyang top executive sa Silicon Valley, gumagawa ng mga desisyon na humuhubog sa kinabukasan ng teknolohiya. Grabe ang pag-angat niya, mula sa ibaba hanggang sa pinakatuktok. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ito ay patunay sa lakas ng pagtitiyaga. Ipinapakita nito kung ano ang kayang makamit ng mga Pilipino na may sipag, determinasyon at hindi matitinag na espiritu. Ngunit hindi lang ito tungkol sa tagumpay ng isang tao. Ito ay tungkol sa komunidad at pagtutulungan. Ito ay tungkol sa pag-angat sa isa't isa. Tinitiyak na walang maiiwan. Ang mga kwentong ito ay nagpapainit ng aking puso. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pamilya at suporta. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ng sipag, determinasyon at isang sumusuportang komunidad, ang mga Pilipino ay kayang makamit ang anumang bagay. Ibabahagi ko sa inyo ang ilan pang nakaka-inspire na kwento, mga kwentong magpapasigla sa inyong mga espiritu. Tandaan, ito ay mga totoong tao, mga totoong Pilipino na may totoong pangarap at mithiin. Tulad mo at ko, mga ordinaryong tao na nakakamit ng mga ekstraordinaryong bagay. Una, mayroon tayong si Maria Santos, isang culinary genius. Dumating siya sa California na may dala lamang na $100 sa kanyang bulsa. Naiisip mo bang magsimula sa kakaunting halaga? Ngayon, siya ay nagmamay-ari ng isang matagumpay na chain ng mga Pilipinong restaurant, isang tunay na kwento ng pag-angat mula sa kahirapan. Maria, a Filipino woman looking determined while working in a restaurant. Oo, mahirap noong una. May mga araw na gusto ko nang sumuko, pero hindi ako sumuko. Patuloy akong lumaban, naniniwala sa aking pangarap. Lagi akong naniniwala sa galing ng Pilipino. At narito ako ngayon, nagpapatakbo ng sarili kong negosyo. Ito ay isang pangarap na natupad. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na tunay na Pilipino. Bayanihan, alam mo ba kung ano ang ibig kong sabihin? 'Di ba? Ito ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad. At grabe, buhay na buhay ito sa California. Parang superpower ito para sa ating komunidad. Sa bawat pangunahing lungsod sa California, makakakita ka ng mga Filipino Community Center. Hindi lang ito mga gusali, mga lifeline sila, mga bagong imigrante, nakakakuha sila ng tulong sa mga papeles, naghahanap ng trabaho, may mga workshop para dyan. Nakakaramdam ka ba ng homesick? Ang mga kultural na kaganapan ay nagdadala ng kaunting lasa ng tahanan. Nakakamangha kung paano pinapanatili ng mga center na ito ang lakas ng ating komunidad. Ngunit, hindi lamang ito tungkol sa mga opisyal na organisasyon. Ito rin ang mga pang-araw-araw na gawain ng kabaitan. Sila ang pandikit na nagbubuklod sa ating komunidad. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kilala ang mga Pilipino. Nursing, ito ay isang propesyon na naging magkasing kahulugan sa ating komunidad. Alam mo ba na isa sa bawat 5 nurse sa California ay Pilipino? Tama, malaki at makabuluhan ang ating presensya sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan. Hindi lang tayo nasa larangan ng pangangalagang pangkalusugan, pinangungunahan natin ito. Mula sa mga ospital hanggang sa mga klinika, ramdam ang ating impluensya saan man. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ito madaling trabaho. Ngunit ang mga Pilipino, magaling tayo dito. Ang ating dedikasyon at katatagan ay lumalabas sa bawat gawain na ating ginagawa. Bakit tayo magaling sa pag-aalaga? Ano ang nagpapaiba sa atin? Well, nasa kalikasan natin ito, ang ating kultura ay nagbibigay diin sa pangangalaga at pakikiramay. Maalaga tayo,
mahabagin at masipag. Ang mga katangiang ito ay malalim na nakaugat sa atin. Ito ang mga katangian na gumagawa ng magagaling na NARS. Ang ating etika sa trabaho at dedikasyon ay walang kapantay. At sa isang estado tulad ng California na may magkakaibang populasyon, ang ating kakayahang kumonekta sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay napakahalaga. Ang mga Pilipinong NARS ay perpektong akma. Naiintindihan natin ang iba't ibang kultura at epektibong natutugunan ang mga pagkakaiba. Maaari tayong kumonekta sa mga pasyente mula sa lahat ng pinagmulan. Ang kinagoon cultural competence na ito ay mahalaga sa pagbibigay ng mahusay na pangangalaga. Ngunit hindi lang ito tungkol sa likas na talento, tungkol din ito sa edukasyon. Ang patuloy na pag-aaral ay isang malaking bahagi ng ating paglalakbay. Maraming Pilipinong NARS ang pumupunta sa California na may mahusay na pagsasanay. Nagdadala sila ng maraming kaalaman at kasanayan. Handa na silang magtrabaho agad at kapag nandito na sila, mabilis at mahusay silang umaangkop. Patuloy silang natututo, patuloy na lumalago. Hindi lang sila empleyado, nakatuon sila sa kanilang profesional na pag-unlad. Sila ang mga pinuno sa kanilang larangan, ang kanilang kadalubhasaan at mga katangian ng pamumuno ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Mga titan ng teknolohiya, mga Pilipino sa Silicon Valley. Ngayon, lumipat tayo ng gears at pag-usapan ang isang bagay na kapanapanabik. Mga Pilipino sa Silicon Valley. Oo, tama ang narinig mo. Ang mga Pilipino ay gumagawa ng mga makabuluhang kontribusyon sa puso ng mundo ng teknolohiya. Hindi lang tayo nasa pangangalagang pangkalusugan kung saan tayo nakilala. Gumagawa din tayo ng ingay sa mundo ng teknolohiya mula sa mga startup hanggang sa mga established tech giants. Ang mga Pilipino ay nasa lahat ng dako at hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahanga-hanga ito. Ang inobasyon at pagkamalikhain na kanilang dinadala ay tunay na pambihira. Alam mo ba na ang ilan sa mga pinakamatalinong tao sa Silicon Valley ay Pilipino? Totoo ito. Kunin natin halimbawa si Dado Banatao. Isa siyang pioneer sa industriya ng teknolohiya. Kilala siya bilang Bill Gates ng Pilipinas. Ang kanyang mga kontribusyon ay groundbreaking. Inimbento niya ang unang single-chip graphical user interface accelerator na nagpabilis ng paggana ng mga computer. Ang galing, diba? Ang inobasyong ito ay nagpabago sa industriya ng teknolohiya. At isa lang siya sa maraming Pilipinong tech innovator. Maraming iba pa ang gumagawa ng mga makabuluhang hakbang. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga malalaking pangalan. Araw-araw, ang mga Pilipino-Amerikano ay gumagawa ng kanilang marka sa malaki at maliliit na kumpanya ng teknolohiya. Sila ay mga software engineer, UX designer, product manager, at marami pa. Dinadala nila ang pagkamalikhain at inobasyon ng Pilipino sa mundo ng teknolohiya. Ang kanilang mga natatanging pananaw at kasanayan ay napakahalaga. Pinamumunuan nila ang mga koponan, bumubuo ng mga bagong teknolohiya at tinutulak ang mga hangganan ng kung ano ang posible. Ang kinabukasan ng teknolohiya ay maliwanag kasama ang mga Pilipino sa timon. Mga pananakop sa kulinarya revolusyon ng pagkaing Pilipino. Sige, pag-usapan natin ang isang bagay na malapit sa puso ng bawat Pilipino. Pagkain, ang ating lutuin ay sinasakop ang California. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, oras na. Ang pagkaing Pilipino ay hindi lamang masarap. Ito ay refleksyon ng ating kultura, ating kasaysayan, ating kaluluwa. Natatandaan mo ba noong ang pagkaing Pilipino ay isang nakatagong hiyas lamang? Wala na ang mga araw na iyon. Ngayon, ang mga Pilipinong restaurant ay nagsusulputan sa lahat ng dako sa California. Mula sa mga high-end na restaurant sa San Francisco hanggang sa mga food truck sa Los Angeles. Adobo, sisig, kare-kare, hindi na ito mga salitang banyaga. Nagiging bahagi na sila ng bokabularyo sa pagluluto ng California. At hindi lang ito mga tradisyonal na pagkain. Ang mga Pilipino-Amerikanong chef ay nagiging malikhain. Pinagsasama nila ang mga lasa ng Pilipino sa lutuing California. Edukasyon at pagnenegosyo pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na susi sa tagumpay ng Pilipino. Edukasyon at pagnenegosyo, ang dalawang ina ito, parang mga sikretong sandata natin. Ito ang paraan kung paano tayo bumubuo ng mas magandang kinabukasan sa California.
Ang edukasyon ay palaging mahalaga sa mga Pilipino. Nakikita natin ito bilang susi sa tagumpay at sa California, sinasamantala namin ng husto ang mga mahuhusay na paaralan at universidad. Ang mga Pilipinong mag-aaral ay nangunguna sa mga larangan tulad ng medisina, engineering at batas. Hindi lang sila nakakakuha ng degree, nakakakuha sila ng mga nangungunang karangalan. Ngunit hindi lang tayo nakatuon sa mga tradisyonal na karera. Parami ang mga Pilipino na nagiging negosyante. Nagsisimula sila ng kanilang sariling negosyo, lumilikha ng kanilang sariling mga pagkakataon. Mula sa mga tech startup hanggang sa mga panaderya, mula sa mga consulting firm hanggang sa mga fashion brand. Pagpapanatili ng kultura, pagpapanatiling buhay ng pamanang Pilipino. Pag-usapan natin ang isang bagay na malapit sa puso ko, pagpapanatiling buhay ng ating pamana bilang Pilipino. Dahil ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng pera o pagkakaroon ng magandang karera. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino tayo at saan tayo nanggaling. Sa California, ang mga Pilipino ay gumagawa ng isang kamangha-manghang trabaho sa pagpapanatili ng ating kultura. May mga Pilipinong pagdiriwang ng kultura sa buong estado. Mula San Diego hanggang San Francisco, makakahanap ka ng mga kaganapang nagdiriwang ng ating musika, sayaw at mga tradisyon. Parang maliit na piraso ng Pilipinas dito mismo sa California. At hindi lang ito tungkol sa malalaking kaganapan. Ang mga paaralan ng wikang Pilipino ay nagsusulputan sa lahat ng dako. Tinuturuan nila ang susunod na henerasyon na magsalita ng Tagalog, Ilocano at iba pang mga wikang Pilipino. Ang kinabukasan ay Pilipino. Patuloy na pag-unlad sa California. Habang tayo ay nagtatapos, tumingin tayo sa hinaharap. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kinabukasan ay mukhang maliwanag para sa mga Pilipino sa California. Malayo na ang narating natin, ngunit ang pinakamaganda ay darating pa. Parami ang mga Pilipino na kumukuha ng mga tungkulin sa pamumuno, sa politika, sa negosyo, sa mga organisasyon ng komunidad. Hindi lang tayo nakikilahok, nangunguna tayo. At habang ginagawa natin, nagbubukas tayo ng mga pinto para sa iba. Ipinapakita natin na ang mga Pilipino ay maaaring magtagumpay sa anumang larangan. Ngunit ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga individual na tagumpay. Ito ay tungkol sa pag-angat sa ating buong komunidad. Tinitiyak namin na ang susunod na henerasyon ay magkakaroon ng mas maraming pagkakataon kaysa sa amin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ito. Salamat sa inyong suporta.